Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo po ay Reconnect. Ayan. So, feeling ko dito, reconnection ninyo ito with pwedeng reconnection ninyo ito with the divine universe. Maaari kasi na in the past, baka sa sobrang kabisihan ninyo, alam mo yun, yung parang nakalimutan nyo ng magdasal, baka nakakalimutan nyo ng mag-connect, no, sa Panginoon, pwedeng ganon. Kaya this could be a panawagan sa inyo, no, na once and for all, 'di ba? Ground yourself and learn to reconnect, 'di ba? Where you came from. 'Di ba? Kasi galing naman lahat naman tayo, 'di ba? Galing sa divine. And po pwede rin, no, na yung reconnection nito could be with friends. 'Di ba? Since we also have friends energy. So po pwedeng ngayon magkakaroon din kayo ng time para i-nurture yung inyong friendship. I-cultivate ang inyong friendly relationship. Pwedeng ganon. Or it could be reconnection with your family. No? Po pwede rin ganon. No? Baka kasi alam mo yon, baka strange na kayo kumbaga sa pamilya ninyo dahil siguro po pwedeng matagal na kayong hindi nakakauwi, pwedeng nasa abroad kayo, kaya 'di ba may time difference, may maraming pwedeng balakid, 'di ba? Yung oras, importante yung oras, kadalasan ganon, depende sa kung nasaan kayo kasi minsan baka nandoon kayo sa other parts of the world na kunyari araw dito, gabi sa inyo, 'di ba? Oras ng pagtulog, yung mga ganon. Kaya maaring problema, no, yung oras. So, we also have flow. Sabi dito, go with the flow. As water trickles down the stream, do not hurry. So, go with the flow with life. No? Feeling ko dito, reminder ito para sa inyo to go with the flow. Kasi when you do, na sumusunod lang kayo sa agos ng buhay. Uh, there's also an energy there of surrender. You know, when you are surrendering to the natural ebb and flow of life, when you are surrendering to the divine, when you are surrendering to God, 'di ba? Ang gaan ng pakiramdam, 'di ba? Lahat ng mabigat gumagaan, lahat ng mahirap nagiging easy, 'di ba? Kaya just go with the flow. Okay? Let go and let God. 'Di ba? Hayaan na natin ang universe. Hayaan na natin yung divine universe, no, ang magdikta ng lahat. Wag na nating Huwag na nating guluhin, wag na nating ipagpilitan ng mga gusto natin, 'di ba? Yung ganon. So just surrender. So we also have change. Falling leaves do not signify the end, but the beginning of a fruitful season. So merong transition dito na mangyayari, no? And that could be related to anything. Depende sa inyong sitwasyon. Po pwedeng kagustuhan mo ang mga pagbabagong ito. Maaring kagustuhan mo yung mga changes na mangyayari. Pwedeng ikaw yung mag-initiate ng change. Po pwede rin naman na universe, no? Yung bang divine intervention, no? Pwedeng siya ang magkikreate ng pagbabago sa buhay mo. We also have friends. Sabi dito, the most unlikely friendships can form like variegated lesions on hard rock. They create a tight bond. So, pwedeng meron ditong friendship na mabubuo na parang magiging weird. Alam mo yon? Yung parang hindi mo maasahan, 'di ba? Na yung pagkakakilala mo, yung meeting, yung meeting ninyo with a stranger could develop into a very strong and very beautiful friendship. Yung ganon. Kunyari, nagkakilala kayo kasi nagkabanggaan kayo. 'Di ba? Maaring naglalakad kayo, nagkabanggaan. So, pwedeng nag-irapan, baka nagsalitaan pa. Tapos, after quite some time, maaaring nagkita uli kayo, 'di ba?
Then, maaring doon, magsimula na kayo ng conversation. Maaring yung pagbabanggaan ninyo, mapapag-usapan nyo dyan hanggang sa nagkapalagayan ng loob na kayo, di ba? And hanggang sa paulit-ulit na siguro, di ba, na nag-uusap kayo, ganyan, hanggang sa na-develop na yung friendship ninyo. So, yung mga ganong klaseng scenario ba, no, ang pwedeng mangyari rito. So, by the way, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay yan sa akin. Thank you po. At saka kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, wow! The Lovers, the Star, the Hangman, the Chariot, lahat Cancer, ito, lahat major arcana, no, sa tarot. Kaya, maaari, no, when, wow, everything, no, lahat sila ng tarot cards is sa major arcana. So, that signifies, no, na mayroong significant event dito na maaring mangyari, maaring mag-unfold sa buhay ninyo, no, at kung ano man ang event na to, magkakaroon ito ng lasting na effect, no? Magkakaroon ito ng matagal na epekto sa entire life mo, yung ganon. So, unahin na natin si Lovers. Lovers is a very good energy pagdating sa relationships. Pwedeng meron kayong, ang naririnig ko dito, desisyon. No? Maaring meron kayong desisyon na kailangan gawin pagdating sa inyong relasyon. Pwedeng ang iba dito, if you are already on a existing relationship, pwedeng pag-level up ng commitment dito ang pag-uusapan, no? Pwedeng meron ng gusto ditong mag-asawa, meron ng gusto magsimula ng pamilya, meron ditong gusto ng mag-settle down, no? In marriage, or pwedeng gusto ng magsama, may proposal na ganon, pwedeng ganon, no? Or, for some of you, if you're still single, pwede na meron ditong nagliligawan, pwedeng merong magkakaroon na ng bagong love life, no? Pwedeng papasok sa love and romantic relationship, so that is possible. Meron din ako dito napipick up na maybe yung importante din na pagdedesisyonan ninyo dito is siguro relationship goals. Pwedeng iba sa inyo rito is going to, or maybe you're having a conversation with your person dito kung saan na tayo papunta. Maybe meron pag-uusap about that, no? Na siguro pinag-uusapan ninyo, where are we heading? Where are we bringing this relationship to? No? Kasi pwedeng matagal na kayo na magjowa, diba? Maaring matagal na kayo na mag-boyfriend, mag-girlfriend, at hindi nyo alam kung saan na to papunta. No? Kaya maaring isa sa inyo, maaring magbubukas or nagbukas na ng ganong conversation. Pwedeng, that is heavy, 'di ba? Mabigat, no, na decision 'yan. Kasi lalo na kung wala pang clear plan ang isa sa inyo, hindi ba? Kung saan kayo patungo. So, we have the Star. Wish fulfillment ito, Cancer. So, maaaring meron kayong wish or wishes that are coming to fruition around this time. No? So, napakaganda. Kasi, maaaring yung wish na to could be something, no? Na mag-create ng, or pagmumulan ng bagong buhay ninyo. Kasi there is also a new beginning energy rito. So, pwedeng yung wish ninyong ito, maaaring ito yung magiging susi, no, sa pagbabagong buhay ninyo, Cancer. Kaya, good luck sa iyo dyan. We have Hangman. Hangman is stagnant energy. Pwedeng hihinto, no? May temporary pause, mayroon temporaryng pagtigil ang mga ginagawa ninyo, or maaaring isa, no, yung major talaga na pinagkakaabalahan ninyo, maaaring merong temporary pause sa bagay na yan. And the divine is going to do that, no, for you.
magkakaroon siguro ng delays and blockages para matigil lang yung attention mo doon so that you can think better para na makapag-isip kayo ng mabuti, ng maayos, na maaring related dito sa desisyon na gagawin ninyo. No? Pwedeng kasi kung busy nga kayo, paano kayo makakapag-isip, 'di ba? And kung relationship ang pag-uusapan, that is somehow a major area of life, 'di ba? Na kailangang pag-isipan mabuti ang magiging desisyon. So, we also have the Chariot. No? Chariot is a moving on energy. So, maaari na ang iba sa inyo dito will come up with an idea na is you better move on. You know? Hindi ito para sa lahat ha, Cancer. There are just a few of you or maybe selected lang talaga ang magra-resonate sa specific message na to regarding relationship. Meron lang ako ditong na-pick up na baka ang iba sa inyo, meron sigurong isa, dalawa, mga ganon, sa collective, ang magdedesisyon na mag-move on na lang from this situation, from this relationship. Doon sa siguro yung mga may pinag-uusapan relationship goals, baka yun, no? Baka siya yung pwedeng mag-move on na. Kasi baka hindi rin masagot, no, ng person mo yung tanong mo kung saan na tayo patungo, saan na papunta yung relationship natin, 'di ba? Kaya maaaring you are going to choose to move on. No? Pwedeng ganon. But for others of you, pwedeng this is not related to that relationship goal. Pwedeng yung pag-move on na to is maaaring meron kang pinanggalingang challenge sa buhay. Isang siguro major challenge, kumbaga. At pwedeng napagtagumpayan mo yan, you manage to surpass that, you manage to rise above that situation, kaya ngayon, move on ka na. Mag-move on ka na. Kasi finally, thanks God, napagtagumpayan mo kung ano man ang problema na yon. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.